this is Bea. Marion, And today we are here at Fort Santiago, Intramuros. What's up you guys, mga amigas and amigas? So ngayon naglalakad tayo papasok sa loob ng Fort Santiago. So yung Fort Santiago nagawa siya noong 1571 and nagsilbi siyang barracks sa mga Spanish soldiers natin noon. Dito niya rin binuo at sinulat yung Mi Ultimo Adios. Ito yung arc. So, andito tayo ngayon sa Plaza de Armas kung saan ito yung open space for military drills and mga marches ng mga sinaunang panahon. Dito na erect si Rizal noong 1953. So hi, dito sa likod makikita nyo ang Cuarto Escuela or mas kilala ngayon bilang Ra Sulaiman Theater. Dito nag-spend si Rizal nung last day niya bago siya ma-execute. So, kaya makikita nyo na ganyan na itsura niya, like sira-sira kasi nung Second World War, sinira siya and kinonvert siya bilang outdoor theater nung 1967. At yun nga, hanggang ngayon tinatawag siya na Ra Sulaiman Theater. Check natin yung loob. Para malaman yung mga kabataan niya ang nakaraan ni Rizal. Kasi kung di mo pag-aralan, paano niya wala silang malalaman. Parang nag-aaral ka din yan ng grade 1. Hindi ka makapag-aaral ng, hindi ka makamatututo magbasa kung hindi ka mag-aaral ng grade 1. No? Kaya ito, yung balikan. nursery, dapat ka talaga pag-aralan. Halimbawa ikaw, bagong silang ka ngayon, mag-kinder ka pa, kung hindi ka mag-aaral, matutunan ka, di ba? Wala kang kalaman. Wala ka alam. Langa ka. Parang ganun lang. Lalo na po pagtungkol sa national Kaya opo, yan. Lalo na po sa mga ganun, mga history na, di ba? Mga historical na mga, dapat tayo pag-aaral. Wala na pong ibang choice kundi mag-aaral ka. Yun po. Thank you po. Ano pong name niyo po? Ay, ako po. Opo. Ito yung pangalan ko. Matagal na po kayo nagtatrabaho? 2010 pa po dito na po sa kaya lang mga ibang mga history ni Rizal, hindi kami nagsasalita. Bawal. Sige. Yun lang, kaalaman na ganun lang. Pwede mo Ate pag-aralan. Maria, Gloria. Thank you po, Thank you Ate po. Maria. Sige po, salamat po. Ako si Bea. Oh, si Bea. Marion Sige po. Sige po. Thank you po. Opo, sige. My name is Jake. Ano? Personally, I think that it's learning about Rizal is a good topic. It serves as a good topic for practicing things such as debates or research of things like that. So, second question po. Similar to what has been talking about wide issues of humanities, basically, it's more of like the mistakes of history. Like things of what not to repeat. Thank you so much. Kaya ba kaya? Question number 1. Sige, answer kay Maria. So, dito sa Intramuros, sobrang init na pupunta ka na magdala kayo ng water and sobrang dami naman. The place was really nice. Naalagaan ng maintenance yung place. Nakita mo yung restaurant. Nilagay
dito sa lugar. Yun, sa buhay walang shortcut, kailangan mo talagang magsimula sa start, katulad ng sinabi, in-interview natin. So, in relation naman dun sa sinabi mo kaninang interview natin sa Ate Maria Gloria, kailangan natin mapag-aralan yung mga history kasi kailangan natin balikan yung mga unang kaalaman ba bago tayo makausap dun sa mga future na knowledge na malalaman pa natin. So, yung relevance ni Rizal sa engineering field, para sa amin, hindi magiging malaya yung mga estudyante na pumili ng profession na gusto nila, which is mechanical engineering sa amin. So, palagay kung hindi dahil sa mga nagawa ni Rizal, yun nga, hindi tayo magiging malaya, piliin yung mga gusto natin gawin sa buhay. Bilang estudyante, ang gagawin na lang namin mag-aral ng mabuti at panindigan nga yung sinabi at yung tiwala sa atin ng national hero natin. So, nakaka-inspire na meron siyang nagawa para sa bansa. So, para sa amin, parang mas maganda kung mahanap din namin yung purpose namin na itutulong sa bansa natin. Sa habits, bilang estudyante na lang din, yung sipag ni Rizal mag-aral ng iba't ibang profession. Bukod sa buhay ni Rizal, kasi di ba marami pa tayong ibang bayani tulad nila Andres Bonifacio, siguro maganda kung mapag-aaralan din natin yung buhay ng ibang bayani. So that's the end of our vlog. Adios amigos, amigas. Gracias!